Hello mga ka-basic! Sa video na ito, akin pong ituturo kung paano nga ba kumuha nung tinatawag na union and intersection of a sets. Okay? So usually, sa grade 7 po ito itinuturo at sa college, meron naman din siya na yung mathematics in the modern world. Okay? So here, let's say meron tayong set A whose elements are 1, 3, 6, 8, 9. Tandaan ha, kapag nagsusulat tayo or nagne-name tayo ng sets, we usually use capital letters. Tapos, yung nasa loob ng curly brackets na yan, yung 1, 3, 6, 8, 9, ang tawag natin dyan is an elements of a set. Okay? So, let's say set B, whose elements are 1, 3, 5, 6, 8, and 9. And set C, whose elements are 2, 3, 5, 7, and 9. So, paano daw tayo kukuha ngayon? Or paano natin kukuhanin yung union and intersection of a set? Alam nyo ba mga ka-basic, sobrang basic lang to. No, hindi tayo magsasolve dito, kailangan lang ay malinaw ang mata. Okay? So, kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, ang basa natin dyan is the intersection. So, how we're going to read this one? A intersection B. Tapos eto, A intersection C. Kapag naman kayo nakakita ng ganitong symbol, basa natin dyan is union. That is why, eto babasahin natin siyang A union B. And we also have A union C. Ganito lang po siya. Sa intersection, ibig sabihin, ano yung elements ni A na meron din sa elements ni B? Meaning, ano yung magkamukha na elements sa kanila? Yun yung intersection niya. So, halimbawa, hanapin natin A intersection B. Asan ba si A? Eto. Asan ba si B? Eto. Ano yung magkakamukha sa kanila? So, we have 1. O, sulat nyo doon. Then, 3. We also have yung 6. Then, 8. Then, 9. So, eto ngayon yung intersection ni A and B. How about yung A intersection C? So, asan si A? Eto. Asan si C? Eto. So, ano-ano yung mga intersection nila, yung magkamuka? So, meron tayong 3. We also have, 9 na lang. No? Yun na lang yung magkamuka. So, therefore, ang A intersection C given the following sets is 3 and 9. How about the union? Ano naman yung konsepto ng union of a set? Sa union of a set, what we're going to do is just to combine. No? That is why from the word union, we're going to unite. Pagsamahin sa Tagalog. No? Pagsamahin, pagsama-samahin. Okay? So sa A union B, ang elements ni A, ito po. Ang elements ni B, ito po. Okay? So we have 1, pagsasamahin, 3, 5, then we have 6, 8, and 9. So, sulat ninyo doon, 6, 8, 9. So, yan ngayon yung union ni A and B. How about si A and C? Si A and C, pagsamahin din, kapag may naulit, no, isang beses lang natin siyang isusulat. So, dito 1, we also have 2, we also have 3, then we have 5, 6, 7, 8, and then 9. So, we have 5, 6, 7, 8, and then 9. So, yun na po, no? Yung intersection, or rather, yung union ni A and C. So, ganun lang kadali mga ka-basic, huwag malilito. Pag sinabing intersection, ano yung common doon sa dalawang set? When we say union of a set, you're going to combine all the elements of the given set, kung ano man yung hinahanap.
Alright? So that's all for today mga ka-basic. Huwag malilito sa union and intersection of a set. Bye na muna for now. See you again sa aking next video. Bye mga ka-basic!